Yung title po ng sermon ko ngayon is not inspired by the movie na Left Behind. So, hindi po yun yung naging inspiration ko dito. And I call this Left Behind because our passage today will look back to the conversations between Christ and the remaining 11 disciples. And ang pinag-uusapan po nila dito ay kung ano ba yung ma-expect ng mga disciples kapag aalis po si Kristo. At all of this can be found in John chapter 13 verse 18 hanggang John chapter 17. At ang tagpong ito ay medyo nakakalungkot dahil parang namaalam na si Kristo. Kadalasan po kasi kapag mayroong story or mga kwento about iwanan, nakalungkot po yun. Totoo po yun. And kung usapang lakwat siya ang pag-uusapan natin at may iwan tayo, talagang nakalungkot po yun. Sa mga panahon na po ngayon na summer, mag-aano na mag-June na. So, May 31 today. So, talagang last day of summer. So, kung wala pa sanang lockdown, ay nasa swimming pool na siguro tayo o kaya sa mga beach na, no? Natatawa tayo isipin yun, pero dahil lockdown tayo, kagaya tayo lahat, at kagaya ko na walang swimming pool sa bahay at hindi nakatira sa tabing dagat, ang ginagawa ko ngayon ay nagtutrowback na lang ako ng mga picture nung nagsiswimming pa ako. Diba? So, we are left behind. On a more serious note, some are really going through tough times. May iba sa atin po talagang namatayan ng loved ones, and some of us also ay na-left behind dahil yung mga kailangan tulong ay wala rin. Hindi rin dumating yung mga inaasahan nating tulong. Now, instead of reading po the whole chapters, no? Chapters 13 to 17 ng John, papasadahan lang po natin ito at tingnan po natin kung ano yung mga lessons na pinapakita po ng Word. Ang Word po natin starts when Judas Iscariot left the supper table to kick off his betrayal. Mababasa po natin yan sa chapter 13 ng John. And after na umalis si Judas, nung umalis si Judas, Jesus started to reveal the coming, his departure. And in chapter 13 verses 18 to 38 yan. And ito naman si Peter, nung narinig niya ito, sabi niya, I will lay down my life. No? At gusto pa nga niyang pumunta kung saan si Kristo. Pero sabi ni Kristo, hindi mo kayang pumunta kung saan ako pupunta. In fact, 3 times ka magdi-deny. So, you will deny me 3 times. So, parang proud si Peter Pero, na-rebuke siya. Parang napahiya pa in front of the other disciples. Alam mo yung tao na confident talaga na hindi magkamali. So, parang sarili lang iniisip. Kaya napahiya si Peter this time. At ilagay po natin sa isip si Peter, no, because of what he did of denying Jesus 3 times. In chapter 14, mababasa din po natin that Jesus comforted his disciples and answered specific questions. Dahil nagtanong dito si Thomas, si Philip, tsaka si Judas na hindi Iscariot. And ang sabi nga ni Kristo in John chapter 14, verse 12, sabi niya, Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to the Father. The believers po are designed to be agents of salvation. Kaya sabi ni Jesus dito, the works that I do, he will do also. To us, as believers, we will also do what Christ do. And the description pa ni Kristo dito, greater works than this, he will do. We can do yung witnessing natin, yung pag-share natin ng gospel,
Sabi ni Kristo, greater works. And in verse 16, still in chapter 14, sabi niya, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. And in this verse, the Holy Spirit was described as the Spirit of truth. Sabi doon, this helper, sabi niya, will be with you forever. And He will be called the bearer of truth. Kasi He is the truth eh. And this Spirit will only be recognized by the believers. Makakilala po yung mga believers lang. The world will not know Him. It is only the believers. And in verse 25, sabi din po, 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said. To the genuine believers, Jesus will reveal more of Him even when He is gone away. The revelation about God will be done by the Holy Spirit. Hindi po yan magagawa ng isang tao. Hindi po yan magagawa ng mga analysis ng tao. But it is revealed by the Holy Spirit. So wag po tayong matakot. Ang sabi din dito, in verse 26, He will teach you all things. Baga po, walang masyadong magbabago sa pagsasama ng bilang master and disciple relationship ni God at ng mga disciples natin, mga believers. Yung teacher-student relationship, hindi po yan masyadong magbabago. Bakit po? Kahit wala na po yung teacher, si Christ, nandyan yung Holy Spirit who will continue the teaching. Kaya hindi po mawawala yung learnings natin. It's because the Holy Spirit will see to it na tuloy-tuloy po yung matutunan natin with regards to truths. Sa panahon natin ngayon, kapag wala tayong pag walang internet sa bahay, walang yung school natin hindi kayang mag-online class, so wala tayong interaction with our teachers, natitigil din siyempre yung mga learnings natin, yung mga lessons na nakukuha natin from our teachers. Pero kay Kristo, sinigurado ni Kristo na tuloy-tuloy ang kaalaman natin tungkol sa Kanya. Hindi dahil may online classes, kundi meron tayong spirit classes. Hindi po natin kailangan ng internet nun. The Spirit will continue the teachings of Christ. In chapter 15, Jesus speaks about characters. Yung fruit-bearing, loving, suffering, and witnessing. Ang mga larawang ito ay larawan ng mga totoong mga mananampalataya. The real believers, yung mga totoong mananampalataya ay namumunga, nagmamahal, nagsasuffer, pero nagpapatotoo pa rin sa Panginoon. Ganyan po ang mga totoong believers. And in chapter 15, verse 26, tinuloy ni Kristo, sabi niya, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, nulit niya, that is the Spirit of truth. He will testify about me, and you will testify also, because you have been with me. One of the Holy Spirit's work is confirming the identity of Jesus. The Holy Spirit's work is to show to us kung sino talaga si Kristo. Kadalasan po sa atin ngayon, mas nakikilala po natin ang isang tao kapag kasama po natin siya. Yung mga OFWs po, nakalungkot nga po dahil sinasacrifice po nila yung time na makilala sana nila yung family nila, yung mga anak nila. Kaya minsan pag uwi nila, parang hindi na nila kilala masyado yung mga anak nila dahil hindi nila nakasama. But even if Christ is not with us, we continue to know Him. It's because of the power of the Holy Spirit to confirm the identity of Jesus. Kaya yung heart natin and soul, hindi confused eh. If you are a genuine believer, you will not be confused. At hindi ka magdadalawang isip because the Holy Spirit is inside us and He will help us to grow in faith even if some of our understanding, sometimes yung utak natin ay hindi na nakakahabol, hindi na nakaka-understand. It's because the Holy Spirit still is working within us.
strengthening us, telling us, oh, si Kristo, ito yung character ni Christ. And we can trust in Him. And as His followers, we are also to testify about Christ, so that the world will know that Jesus is the only way for salvation. In chapter 16, Jesus continued to speak about the near future. Ano ba yung mangyayari in the near future? Ano ba yung presence ng Holy Spirit? Ano ba yung comfort? May comfort ba magagaling sa Father? At ano yung victory ni Jesus? In this chapter, makikita natin that there is an assurance to keep the believers from falling away even in the future sufferings. So sometimes, naisip ko nga, ano kaya nangyari? Bakit parang na-fall away yung kapatid kong ito, yung Christian brother kong ito? Minsan, naisip ko siguro, in the first place, they are not really genuine believers. But of course, I'm not in a position to judge them. It's only Christ who can judge their hearts. But if we look at the history, we can learn from history that the more the believers are persecuted, the more they endure it and the more they spread the gospel. Hindi po magagawa ng tao yan. The normal response ng tao is to survive, to make sure na magsusurvive siya. Kaya umiiwas siya sa suffering, umiiwas siya sa mga pagkakataon na makamamatay siya, sa mga risks. But the Holy Spirit who is working in the lives of the believers will strengthen the believers, that even in the midst of persecution, they will continue to be in communion with God. Still in chapter 16 and in verse 6 to 9, we will see here that the Holy Spirit will show to the world what sin is. Ano ba yung kasalanan? The Holy Spirit will convict the world concerning sin. Ipapakita ngayon ng Holy Spirit sa tao na ito ang kasalanan at kailangan mong mag-repent. And it is a gateway to knowing Christ. And people will repent, people will come to know Christ not because of our convincing power. May iba sa atin magaling magsalita. But it is not through that. But it is by the power of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that will convict people na sinful sila, and that thereby the Holy Spirit also will show to the world the path to righteousness. Ano ba yung righteousness? People will get to know through the Holy Spirit that Jesus is resurrected, that Jesus ascended, and Jesus is the hope to those who believe. It is also the work of the Holy Spirit to show to the world na merong judgment na mangyayari sa darating na panahon, because the Holy Spirit already judged Satan. In verses 12 to 15, still in chapter 16, makikita natin dito that the Holy Spirit will help the believer grow mature in faith so he can bear all the truth. Sabi po doon in verse 12, I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. Ibig sabihin, the Spirit of God will help us bear all the truth. Napapansin niyo po, may mga tao po na laging umattend ng Bible study pero hindi naman natututo. Pero may mga classmates sila na makikita natin na nag-grow sa faith. Bakit po kaya? It is the Holy Spirit who enables the believer to grow in faith. So hindi yan kasalanan ng teacher. Di ba? So it is the work of the Holy Spirit to help the person to grow. And sa panahon na nakatakda for that person to grow and mature in faith. Pero magandang sinabi po, in the words of Billy Graham, sabi niya sa isang nagba-viral na video ngayon, na video clip, sabi ni Billy Graham, Habakkuk said, Lord, please tell me what you are doing. And God said,
No, I'm not gonna tell you, Habakkuk, because if I will tell you, you wouldn't believe it. But we are blessed today. We are really blessed today that because of the Holy Spirit, He will help us carry the many questions of today. Kahit anong klaseng katanungan, meron tayo, tutulungan tayo ng banal na Espiritu na dalhin ang mga ito. And even without fully understanding things, kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, we can continue to remain in Him and put our trust in Him. Hindi po tayo pwedeng magmayabang doon na naniwala tayo sa Panginoon, na nanalig tayo sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magmayabang doon because it is the Holy Spirit that works inside us so that we can bear all the truth. Ang mga fake believers po, mas maraming natutunan sila at mas marami silang nalaman, mas lumalaki ang kanilang ulo. But genuine believers, when they see the truth, mas lumalaki ang kanilang puso. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. When the Spirit of God is in them. So in chapter 17, we see that Jesus prays for Himself, to His disciples, and to all the believers, the church, no? Future na tinawag na church. In verse 13, sabi niya, chapter 17, verse 13, sabi niya, "But now I come to you, and these things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves. I've given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world." So ito yung prayer ni Jesus. And the words of God will make a believer holy in the midst of suffering. Kaya sabi niya in verse 17, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." Totoo, the word of God is truth. And in chapters 14, 15, and 16, the Holy Spirit is described as the Spirit of truth because He reveals truths. Therefore, it is in His power that we are sanctified. So as we journey in this life, many times, ang Espiritu ng Diyos nagsasabi sa atin, gawin natin ito, wag mong gawin yan. Binubulungan tayo ng Holy Spirit. And when we follow His leading, kagaya sa prayer ni Kristo, we will be able to withstand the temptations of the devil. We will be able to withstand and overcome the devil. As believers po, we have a great role in this world. Bakit po? Pinadala po tayo dito. Sabi ni Kristo, I send them. We are sent by Christ so that we can save other people. Not by our own word, but through the words of Christ and through the power of the Holy Spirit. We are sent to save other people. Not only that we are sent to save, we are also sent, pinadala din po tayo, so that we can lift those tired believers to stand up again and to bring more people to God. Ang role natin ay napakalaki, to bring people closer to God and to bring our brothers and sisters who are tired, burned out, to bring them so that sila ay makakaakay din ng ibang mga tao closer to God. And in those chapters po na nabasa natin, we learn of the work of the Holy Spirit. Bago pa umalis si Kristo, sinabi na niya that the Holy Spirit, number one, sabi niya dito, based on these conversations, sabi niya, ito yung learnings makuha natin, that the Holy Spirit will continue to teach our souls. Pangalawa, the Holy Spirit has a wider geographic role. Hence, as believers, we are designed to bring the good news anywhere and in whatever channels. If you want to post in Facebook, go ahead, post to Facebook about Christ. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. If you want to send an encouragement using the Word of God via Messenger or Viber, kung ano pang mga communicators,
do it because the Holy Spirit will be the one who will work through that word to the heart of the recipient. Christ's absence in bodily form is an expansion of His ministry through the Spirit. Tandaan po natin yan, that Christ's absence in bodily form is an expansion of His ministry through the Spirit. And we are so blessed that we are part of the expansion of the ministry of Jesus. So let us do our part. Pangatlo, sinabi din niya sa conversations na ito that when we share our faith, the Holy Spirit will draw people to God. Hindi po tayo. It is the Holy Spirit who will draw people to God. My brothers and sisters, ang mga problema na pinagdadaanan natin ngayon is consistent to living in a sinful world. Dahil nakatira po tayo sa mundong makasalanan, then expected po na pati po tayo ay naapektuhan, nagsasuffer din po tayo. Hindi ka maka-expect na magiging perfecto ang buhay natin kung tayo ay nandito pa sa mundo because the world is sinful. Parang sa isang compound, halimbawa, doon ka nakatira, ikaw lang yung Christian, lahat na nandoon, lahat puro addict, lahat doon ay talagang mga kriminal, ikaw lang nag-iisang naniniwala sa Diyos. Most probably, yung bahay mo ay pagdanakawan ka. Most probably, babatuhin ka. Most probably, sasaktan ka. Because you live in a sinful place. Kaya tayo bilang mga Christian, hindi po exempted sa sufferings dahil nandito pa ho tayo sa mundong ibabaw. We're not yet in heaven. We're not yet in the kingdom, in the presence of Christ, in our mansions in heaven. Wala pa tayo doon. Nandito pa po tayo sa mundo. So, bilang Kristiyano, pwede tayong magka-problema. Kung meron kang work ngayon, natanggal ka, okay, natigil yung trabaho nyo, wala kang kita, walang income, posible yung mangyari, even if you're a Christian. Even if you're a Christian, pwede ka rin masakit o magkaroon ng COVID o kung anong klaseng sakit. Pwede kang magutom, pwede kang walang matanggap na ayuda, pwede kang walang kita, kung ikaw ay negosyante, pwedeng wala kang magiging kliyente kailanman dito sa panahon ngayon. Kung ikaw ay kakasal, pwedeng ma-delay yung kasal, pwedeng ma-cancel dahil walang mga suppliers o kaya walang mga open na mga events place. Wala kang gig, wala kang bakasyon sa panahon ngayon. Kahit church nga, Christian church, walang offerings. Pwede po tayo maghirap. Because we are in a sinful world. Wala pa tayo sa paraiso. Kaya huwag nating i-advance yung magiging masarap na buhay sa paraiso. It is natural then that as Christians, we will go through sufferings or consequences of mistakes of other people. Pwede nating pagdadaanan yan. But let this be a reminder to you that Jesus did not leave us na para tayong tinapon sa basurahan. Hindi po. Kapag napanood nyo po ang Heaven's Touch every Saturday, lahat ng mga nagsasabi doon na nagbibigay o nagbigay ng patotoo, lahat sila nagsabi na sila ay nahirapan. Lahat sila nagsabi may difficulty sila, walang income, walang kulang sahod, may sakit. Pero lahat sila, in the midst of difficulties, lahat sila nagsasabi, nagpapatotoo na mabuti ang Diyos. Lahat sila nagsasabi that God is good in the midst of difficulties. Bakit po? It's because of the Holy Spirit working in their lives. And even to us here, na hindi man natin ito na-share sa social media, but tayo, right now, ma-realize natin, ang galing ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon dahil we are able to survive, we are able to overcome, not by our own strength, but it is because of the power of the Holy Spirit. In the midst of the negative news, negative surroundings, nakikita pa rin natin yung positive. It is because of the Holy Spirit. It is because of the Holy Spirit working in us
naisip po ba natin kung bakit si Jesus pumunta sa langit after His resurrection? Imbis na manatili dito. Kasi kung kasama natin si Kristo physically, marami tayong matutunan sa Kanya. At kapag kasama natin si Kristo, malamang mas may mga sikreto ding sasabihin si Kristo. Mga sikreto din siyang ibubulong sa atin. Pero ang sabi ni Kristo, it is better for me to live. Aalis ako. It's better for me to live. Sabi ni Kristo. Makikita po natin in the life of Christ and in the story sa Bible, makikita natin dito that Jesus went back to heaven at when Jesus went back to heaven, ito ay nagpapakita that Jesus accomplished His mission. Umuwi na siya. Diba? Dahil tapos na. Nagawa na niya yung mission niya. Nasabi niya in Luke chapter 19 verse 10, sabi niya, I came to seek and save the lost. So nung nagawa na niya yon, panalo na. He had victory. Accomplished yung mission. Pangalawa, Jesus went back to heaven because it signifies that He is preparing something for us in heaven. Sinabi naman niya yun that He is preparing our mansions because someday He will take us with Him. Pangatlo, He went back to heaven because it signifies at nagpakita ito that the Holy Spirit can live in us. Gusto natin, pagkasama natin si Kristo, gusto natin na marami tayong matutunan sa Kanya, pero maganda rin na aalis siya. Dahil darating ang Holy Spirit who will live in us. In Colossians chapter 1 verse 27, sabi, mystery ito that Christ is in us. God is in us. God hates sin. Tama po? Kung tutusin, tayo ay makasalanan at hindi po pwedeng manirahan ang Diyos sa atin dahil tayo ay makasalanan. But because of the blood of Christ, but because of the death and resurrection of Christ, malinis na po tayo. That means God can now dwell in us, not because of our righteousness, but because of the righteousness through Christ. It is through His death, through His blood that we are clean and we become His temple. And He can dwell in us. In the Old Testament, God dwells outside man. He dwells in sacred places. He dwells in the tent. He dwells in the temple. And His dwelling place were made sure na ito ay malinis, walang dirt. And right now in our times, we are so blessed dahil nilinis tayo ni Kristo and that God is dwelling in us. The Holy Spirit is in us. Totoo po na mahirap ngayon. Pero kailan pa naging perfect ang buhay? Ang hirap ng mga nararanasan natin ngayon. Pero itong mga experience po natin ngayon, na kahirapan is a reminder that all the more we need the Holy Spirit. All the more kailangan natin ngayon ang Holy Spirit not just to remain in us, but to move with us to overcome the challenges and to keep us from the lies of the evil one. Mas kailangan natin ang Espiritu ng Diyos ngayon na gumalaw sa atin to overcome the challenges, to rise above our problems, to rise above our difficulties. Kailangan natin ang Holy Spirit. As I have said, we are more blessed today. We are blessed today that we are in the era of the Holy Spirit because God is in us. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na nasa bahay tayo, na karamihan sa atin ay hindi pa permanente ang mga oras sa trabaho kasi yun yung magiging new normal. 50, masyadong konti pa lang yung pwedeng papasukin. At kahit yung mga estudyante po natin hindi po nakapag-aral, no? Maraming oras ngayon. Sabi nga ng ating presidente, maglaro na kayo. Right now, marami po tayong oras. Huwag po nating sayangin. Sa remainder po ng ating panahon ngayon, I challenge you. Kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon, I
challenge you. Allow the Holy Spirit to work in you and with you right now upang mamunga po tayo. I challenge you, gumawa ng mabuti ng patago at huwag hayaan na may magpuri sa iyo. Umiwas sa mga taong napupuri sa iyo. I challenge you if you are a believer. I also challenge you if you think na ikaw ay isang sleeping Christian, sleeping literally, tuwing service, okay, tulog yung faith mo, tingin mo, yung faith mo natutulog, kailangan mo na revival. I challenge you to do a leap of faith of whatever means. I-goal mo na yung hindi yung madali lang na goal, yung challenging na goal na magbasa ng buong Bible na hindi ka makatulog, o kaya something na kukontrahin mo yung bisyo with the Word of God. And while doing all of these challenges, double dose din yung quiet time mo with God, with the Holy Spirit. While doing all of these challenges, not by your own strength while doing all of these challenges, double time or double dose ka rin sa time mo with the Holy Spirit, to talk with the Holy Spirit, to pour out your issues, your emotions, the heaviness of your heart, i-pour out sa Panginoon, sa Holy Spirit, para tulungan ka to grow sa faith mo and to finish the challenge as a winner. I also challenge you, if meron pong nakapanood ngayon who haven't seriously surrendered your life to Christ, ask the Holy Spirit now to convict you. If you haven't received Christ as your Lord and Savior, let the Holy Spirit convict you right now that you need a Savior, that God will show you the path to salvation. Kahit ano pa nagawa mo, meron kang paglalagyan sa puso ng Diyos. Maniwala ka kay Kristo at tanggapin mo siya ngayon. And if you are that person, you can comment that sa video. Sa baba dito, may comment section tayo. You can comment that. Share your testimony. When you do this challenge, share your testimony. Mga kapatid, when Jesus was physically present on earth at that time, He was limited to one location. Wherever His physical body at that time, dun lang talaga si Kristo at that time. But right now, the Holy Spirit with us can be everywhere. He is in all of us, Jesus followers. Siya ang tutulong sa atin. Kahit sabay-sabay pa tayong gagawa ng mga challenges na yon, He will help us all at the same time. Kaya magsabay-sabay tayong gumawa sa challenge na yun, sa faith natin, makakaasa tayo that the Holy Spirit will help us at the same time. In Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. If you are a child of God, the Holy Spirit will guide and lead you. Siguro, nung bagong Christian ka pa, probably hindi ka masyadong aware of the Holy Spirit, na nililid ka pala ng Holy Spirit. You don't know His voice, hindi mo alam yung paggalaw niya. But as your relationship sa Panginoon nag-grow, you will start to recognize yung voice at yung leading ng Holy Spirit. So as you journey your life, kapatid, don't do it on your own. Hindi po pwede ang DIY dito. Make sure you have the Holy Spirit as your guide. Get to know His voice and follow where He leads you. Hindi pwedeng DIY. Do it your own. We need the Holy Spirit. Kaya sa ating pagtatapos, when Jesus went back to the Father, the believers were not left as orphans because the Holy Spirit is here to serve as our guide. Meron tayong mapa, ang Biblia. At meron tayong personal guide para tama yung pagsunod natin sa Biblia, tama yung mapupuntahan natin. We have the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang ating personal guide. Sa mga nagdadrive na gumagamit ng Waze, merong mapa doon. Pero kahit may mapa doon, maliligaw ka rin minsan pag walang magsasabi sa'yo, turn left,
turn right. Di ba? The Bible is our map. That is the Holy Spirit. Our Holy Spirit is our personal guide to remind us saan tayo liliko, to remind us where to go, and to bring us to fulfill our destiny, to fulfill our purpose. Tandaan po natin ulit si Peter. Nung tinakwil niya si Kristo, nanghina siya nung na-realize niya na grabe yung pagkakamali niya. Subalit nung dumating ang Pentecost at na-experience ni Peter ang kapangyarihan ng Espiritu, si Pedro na dati mahina, after that Pentecost experience, siya ay tumayo ng walang pag-alinlangan. Buong tapang siyang naghayag ng magandang balita. The Spirit in Peter who changed him from that bitter person to a new person, to a powerful person. The same Spirit in Peter is the same Spirit in you. It's the same Spirit in me. Hindi nagbabago ang Holy Spirit. Hindi siya umalis sa iyo. Hindi siya umalis. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi ka magkakulang, kapatid. Ihayag mo lang ang Kanyang kabutihan at dalang balita sa sanlibutan. Hindi Kanya pababayaan. You are left behind. Yes, you are left behind. We are all left behind. Because we will achieve greater things, far greater than what you can imagine. Yan ang sabi ng Panginoon. That's why the Holy Spirit is with us. So let us close this with a prayer. If you want to stand, stand and pray with me. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya sa umagang ito. Panginoon, I pray, Lord God, that your Spirit will move mightily sa bawat isa. I rebuke, Panginoon, the spirit of timidity, the spirit of weakness, the spirit of bitterness. And I pray, Lord God, that you become more clearer sa mga puso namin right now. You become more clearer sa aming mga pag-iisip, sa aming mga puso, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, this morning, na ang bawat isa sa aking mga kapatid right now na nanonood, I prayed na gamitin niyo po sila, Lord God, not just to do the challenge, but to do your will, Panginoon. To share the gospel to the ends of the earth. Lord God, we do not know if we are on the last days, usang parte na kami sa last days, Panginoon. You might come tomorrow or mamaya, right now. But Lord God, I pray right now that the Holy Spirit, Lord, will convict us and will strengthen us and will empower us to do greater things that you have set for us. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. We give you glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus. Amen and amen.